Ako po si Nea. Hindi ko tunay na pangalan. Nakasanayan ko nang makinig ng kwento nyo sa araw-araw, lalo na kapag may bago kayong upload sa YouTube. Ikinuwento sa akin ng tita ko nung kapanahunan pa nila sa baryo ng Calawag, Quezon. May kakatuwa umanong nangyari sa kanya. Taong 1991, nang minsang nag-away sila ni Lolo, ama ng aking tita na si Jennifer. Kaya nung nakwento niya sa akin ito ay naisipan ko na ibahagi ito sa inyo. Kagaya ng ibang sender ay ikikwento ko ito sa point of view ng aking tita Jennifer para maintindihan na rin ng mga tagapakinig nyo. Isang umaga ay nagising ako at nagsaing agad na parang isang normal na umaga lamang. Bunso ako sa magkakapatid. 9 kaming lahat. At ang 3 kapatid ko ay sa Cavite nakipagsapalaran. Ako ay 18 taong gulang pa lamang. Malawak ang kalupaan namin na animoy isang bundok ay pag-aari namin. Pero sa lupa lamang kami mayaman. Dahil ang mga magulang ko ay takot na taniman o hindi kaya putulin ng naglalaki ang puno sa aming lupain. Dahil sa kanilang paniniwala na hindi lamang kaming nakikita ang naririto at may mga bagay pa na hindi natin nakikita, pero nakakasama sa araw-araw. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng aking tatay. Lagi kong binabaliwala lamang ang mga paalala ng aking ama na kung lalabas at mapapadaan man ako sa mga gubat na daanan, ay ugaliin kong magbaon ng bawang asin o hindi kaya ay laging magsabi ng tabi-tabi po. Isang maaliwalas na umaga. Kakabangon ko pa lamang sa aking higaan at nag-uunat-unat ng aking katawan. Binuksan ko ang bintana sa silid. Nang biglang pumasok ang aking ama nun. Wala kasing pintuan ng silid nun. At tanging kortina lamang ang nakalagay sa pintuang ito. Binasag ng aking tatay ang ganda ng aking gising at sinabihan ako na mag-iingat daw ako sa pagsama-sama sa aking mga kaibigan. Dahil may napapabalitaan umano na may mga kabataan na pinaglalaruan umango na mga hindi nakikita o hindi normal na tao. Sinabi ko sa kanyang hindi ako naniniwala sa mga haka-haka na yan. Dahil ako mismo ay hindi pa kailan nakaranas. Tinalikuran ko ang aking ama na nakatayo sa aking gilid ng pintuan. Nagpunta na ako sa likod ng aming bahay. Maraming puno doon. Puno ng mangga, buko, kung ano-ano pa. Sa 5 puno ng buko ay may babaan dito na hagdan na yari sa lupa. Sa baba nito ay may tubig na bukal. Ang kawayan ang nagsisilbing daluyan ng tubig dito. Merong isang maliit na batong nakabilog na tila balon na tuloy-tuloy ang tubig nito. Yung nagsisilbing paliguan namin. Sa araw na yon, nun lamang ulit ako bumaba doon para maligo. Dahil lupain namin yon, nandun na din ang aming sabon at shampoo. Tanging tuwalya lamang ang aking dala nun. Habang naliligo ay napansin ko na parang may kakaiba sa paliguan namin. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanonood sa akin nun. Binaliwala ko na lamang ito dahil wala naman akong nakikita. Naligo na ako dahil bababa ako ng bundok nun, papasok sa eskwelahan. Napansin ko nang kukunin ko ng tuwalya na wala ito. Naisip ko na lang na baka wala akong dala at umuwi na lamang ako sa bahay namin nang basa ang damit nun. Sa aming palikuran na lamang ako magpapalit kako. Sa magtatanong bakit hindi ako sa palikuran naligo, ayoko po kasing magpaigib ng tubig sa tatay ko. Dahil medyo naiinis pa ako nun. Matapos kong magpalit ng damit at magsuot ng uniform, napansin ko ang tuwalya sa bintana ng silid ko. Nalaman kong aking ito dahil may pangalan po yon.
Napansin ko rin na basa ito ng bahagya at medyo may putik na hugis kamay ng tao. Hinayaan ko pa rin ito at nilagay sa lagay ng maruming damit. Hindi na po ako nag-umagahan at dali-dali na akong pumasok. Habang naglalakad ako pababa ay parang may naririnig ako nun. Psst! Psst! Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad at ang nasa isip ko na lamang, baka may bata na nangtitrip lamang sa akin. Magdidilim na nung nakauwi ako. Nagpaalam na ako sa mga classmate ko pagkatapos ng klase. Naghiwa-hiwalay na sa harap ng eskwelahan. Iba-iba kasi yung daan namin noon. Ako ay doon na lamang dumaan sa dating daan dahil mabilis dito. Kapag umaga dito din ako dumadaan. Habang naglalakad ako sa maraming puno, may bigla akong naramdaman na kumalawit sa likod ko. Nagulat ako na inakala ko na pinsan ko ito na 8 taong gulang dahil lagi itong dumadaan dito. Pero paglingon ko, walang tao. Nagpatuloy lamang ako sa dinadaanan ko. Pero nararamdaman ko na parang may sumusunod pa rin sa akin. Nang makita ko ng isang poste ng ilaw sa malapit, nalaman ko na malapit na ako sa amin. Dahil itong poste ay tapat lamang ng bahay ng aking tita. Nang nakita ko ng tita ko ay nagsabi ito na kung sino ang kasama kong lalaki nun. At bakit hindi ko ito kasabay? At nasa likuran ko lamang ito at nakasunod. Medyo maliwanag pa nun. Mga 4:00 pa lang ng hapon. Tinawanan ko lamang si tita at sinabihan ito na huwag akong takutin dahil maliwanag pa. At imposibleng may kasama ako. Bigla itong nagulat. Sabi nito, lalaking matipuno umano ang nakita niya. Yung pananamit nito, kakaiba. Parang yari ito sa kakaibang tela na berde. At may mga bulaklak pa. Mukha naman daw itong normal. Nilingon ko yun. Pero wala naman. Pagtingin ko pabalik kay tita, nakita kong kumakaripas na ito ng takbo papunta sa bahay namin. Napabuntong hininga na lamang ako at sabi ko sa sarili ko, tinatakot lamang ako nun. Gaya ng sinabi ko, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Tinawanan ko na lamang siya nun. Nagpatuloy na akong maglakad. Nang makarating ako sa bahay, nakasimangot na agad ang salubong sa akin ng aking ama. Ang nanay ko naman ay nag-aalala, na tila gulat na gulat nun. Yung kuya ko may hawak-hawak na itak sa kanyang tagiliran. Sumigaw si tatay. Sabi niya, sabi ko na sa'yo Jennifer mag-iingat ka sa pag-uwi, na magdala ng mga pangontra, pero hindi ka pa rin nakikinig. Nakaramdam ako ng bigat nun. Bigla na lamang akong tumakbo sa kakahuyan, kung saan ako dumaan galing eskwela. Kumaga, parang nagtampo ako kay tatay at napahiya ako sa nangyari. Habang tumatakbo ay humabol din sila tatay, kuya at ang mga pinsan ko. Paglingon ko, hindi ko na sila nakikita sa likuran ko kaya naglakad na lamang ako noon. Habang naglalakad ay meron akong nakabanggang isang lalaki na nakakulay berde. Parang yung sinabi sa akin ng tita ko. Nagulat ako at humingi ng tawad. Wika nito, bakit daw ako humahangos ng paglalakad na parang may humahabol sa akin? Sabi ko naman wala. Hindi ko na lamang pinansin na parang sinasamahan ako nito maglakad. Dala na rin siguro ng aking galit. Tumatakbo sa isip ko kung bakit kailangang bulyawan ako sa harap ng aming bahay. At sigurado akong narinig din ito ng aming mga kapitbahay noon. Dahil hindi naman masyadong magkakalayo ang bahay doon sa lugar namin. Habang naglalakad ako kahit diretso lamang, pansin ko na para bang nag-iiba na yung tinatahak na daanan ko. Nagtanong ako sa lalaki kung nasaan na kami. Umiiling lamang ito at tinatanong ko ang pangalan nito at napag-alaman ko
na siya si Elanio. Tila may kakaiba sa pangalan niya. At sa pagkakatindig nito, mukha itong karespe-respeto. Napakatikas ng tindig pero nababaitan ako sa kanya. Tila wala namang masamang balak, kaya hinayaan ko na lang. Napagod ako kakalakad at umupo na lamang sa tabi ng isang puno. Umupo din ito. Nag-usap kami kung taga saan ito at bakit tila naglalakad din ito na mag-isa. Sinabi nito na malapit lamang ang bahay niya. Inaya ako nito kung gusto ko bang sumama dito. Napag-isip-isip ko na pwede naman. Hinawakan nito ang kamay ko at bigla akong nahilo. Hindi ko na malayo na wala na kami sa kagubatan. Napansin ko na parang nasa isang magandang lugar kami. Pero kakaiba. Iba yung mga gamit ng mga kabayan. Napansin ko din na nasa isang silid kami. Ang higaan dito ay tila isang puno na kusang tumubo na korting higaan nun. Kakaiba ito dahil dumungaw ako sa bintana nito. Nahugis isang malaking bilog. At pagdungaw ko ay puro kakaiba ang kapaligiran na para kaming nasa loob ng isang kakaibang mundo. May mga puno dito na tila higante ang laki. At may mga bahay sa taas na tila sobrang gaganda. Na parang ang puno na mataas ay nasa taas nito. Kumorting bahay. Sobrang taas namin. As in Sir Seth. Nagtanong ito sa akin kung gusto ko na bang kumain pero umiling-iling ako. Medyo natakot ako dahil parang totoo ang mga kinikwento sa akin ng aking ama. Ayoko pang maniwala at kinurot ko pang aking sarili. Pero nasaktan lamang ako. Napansin ko rin na pagtingin ko sa aking damit. Nag-iba ang damit ko noon. Ultimong ang bag ko na dala na pang eskwela. Nawala na. Nakasuot na ako ng puting tela na may mga gintong palamuti. At bigla akong nagulat nang yayain ako nitong lumabas sa silid nito. Paglabas namin ay nakita ko na ngayon ko lang napansin na nagbago ang tenga nito na parang tumulis ang dulo. Nakita ko ang tila magagandang nilalang na pinakilala nitong mga magulang niya. Umupo kami sa pagkainan at inalok nila akong kumain pero umayaw ako. Pilit nila akong pinapakain ng parang itim na kanin. Walang ano-ano ay pinigilan ako ni Elanio. Huwag ko daw kainin kung labag sa kagustuhan ko. Kakaiba din ang prutas nila dito. Mas malalaki at mas matitingkad ang kulay. Kakaiba din ang mga wangis na mga bagay dito na tila ba nasa isa akong hindi kapani-paniwalang panaginip. Nang matapos na kaming kumain ay kinausap ako na magulang nito kung sa pilitan ba akong sinama ni Elanio. Umiling ako at sinabing kusa akong sumama. Tinanong nila ang pangalan ko at sinabi ko naman na Jennifer. Ngumiti lamang ang ina niya. Kinausap si Elanio sa isang gilid. Pagkatapos nila mag-usap noon, sinabi sa akin ni Elanio kung gusto ko na ba raw umuwi sa amin. Umuo naman ako at sinabi na baka nag-aalala na rin ang aking mga magulang. Nagpaalam na ako sa kanila at nagpasalamat sa mabait na pagtanggap nila sa akin. Natatakot man na may konting kaba. Niyakap ko sa Elanio at nagsabi na handa na akong umuwi. Hinawakan ako nito sa kamay at ito na naman ang liwanag na nakita ko kanina. Pagmulat ko ng mga mata ko, nagulat ako dahil ang daming dahon-dahon nakalagay sa katawan ko noon. Nag-iiyakan ng mga tao at puro prutas sa tabi ko ang naroroon na para bang inaalayan ako. Nakita ko rin ang aking 3 kapatid na nasa Cavite na ngayon ko palang nakita. Simula nang pinanganak sila sa Cavite na sila lumaki. Hindi mo na ako pinapasok ng ilang araw at hindi rin pinalabas ng bahay. Lagi ko ding nakikitang binibisita ako ni Elanio sa aking panaginip. Niyayaya akong sumama dito at hindi na bumalik sa amin. Hindi ako pumapayag. Naiintindihan naman ito ang aking desisyon.
Isang umaga, habang nag-ayos ako ng higaan, nagkwento ang pinsan ko tungkol doon sa gabing tumakbo ako at hindi nila ako nakita. Kinaumagahan ng paghahanap sa akin. Nagigib ito ng tubig sa paliguan namin at nakita nila akong nakaiga sa isang duyan na gawa sa baging na parang kusang tumubo umano yung baging na ito. Yung parang ginawa talaga para higaan ko. Nakayakap umano ako sa bag kong pang-eskwela. Agad umano nitong tinawag ang aking amati na. Binuhat nila ako pataas sa bahay. Kwento nito, 1 linggo akong tulog simula nung nakita nila ako. Nagpatawag din sila ng albularyo at napag-alaman na ang kaluluwa ko. Hiniram sandali ng isang engkantadong prinsipe. Natulala na lamang ako at napaisip na parang 1 araw pa lang akong natulog noon. Na hindi ko akalain na 1 linggo na pala akong nakapikit. Nang araw na din yon habang nagkikwentong pinsan ko ay nakita ko si Elanio sa labas ng bahay noon. Pinalabas ko ang pinsan ko para mapag-isa ako. Kinausap ko si Elanio at nagsabi ito na hinihintay niya ako kung kailan ako sasama. Ang wika ko naman dito, kung makakapag-antay siya, sa kabilang buhay, sasama ako sa kanya. Kapag katulad na rin niya ako. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng parang tusok ng karayom sa puso ko. Nagkagusto ko dito kahit saglit kaming nagkasama. Alam ko na alam niya rin na gusto namin ng isa't isa pero magkaiba yung mundo namin. Hinawakan niya ang ulo ko at may winika ito at nagpaalam na kami sa isa't isa. Sabi nito, sa susunod na buhay umano, kauri na niya ako. Ngayon, Sir Seth, ay walang asawa ang aking tita. Nag-ampon nito ng isang napakagandang anak na si Ate Thea at isang lalaki. Ayaw nito mag-asawa at hindi nito sinasabi ang dahilan pero alam ko na kung bakit. Dahil isang nilalang pa rin ang mahal niya. Lagi itong napapansin sa dating paliguan. Hindi din siya sumang-ayon na sirain ang paliguan para gawa ng isang water generator ang bahay. Ang bahay din mismo ni tita ang nakatayo malapit dito. Na para bang pinabantayan niya yung lugar na ito. Ako po si Saring, taga Sibulan, sa probinsya ng Negros Oriental. Ang ibabahagi kong kwento ay hindi ko personal na karanasan, kundi ng aking tiyo Nining. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ang aming pamilya. Ang pamagat ng kwento kong ito ay ang babaeng kamukha ni Lola. Si Tiyo Nining ay panglima sa 8 anak ni na Lola Yaying at Lola Seferino. Bata pa umano siya noon, mga 5 taong gulang lamang nang mangyari ang nakakatakot ng insidenteng ito. Nang ikinuwento sa amin ang aming lola, bata pa kami nito. At gaya ng lahat ng mga bata ay mahilig kaming maglaro sa labas. Pero palaging ipinagbabawal sa amin ni Lola na lumabas ng bahay tuwing 12:00 hanggang 1:00 ng tanghali noon. Ayon sa kanya, yun umano ang mga oras kung kailan naglalabasan ng mga masasamang elemento. Naghahanap ng mabibiktima. Siyempre bilang bata hindi kami agad naniwala. Pero nang isinalaysay ni Lola ang karanasan ni Tiyo Nining, dun na kami nagsimulang matakot nun. Isang tanghali, wala si Lola sa bahay dahil may inaasikaso siyang paninda. Naiwan sina Tiyo Nining at Tiyo Buboy. Pinatulog muna sila ni Lola bago umalis. Pero gaya ng lagi ay tumakas din sila at naglaro sa labas nun. Nang makauwi si Lola, nadatnan niyang naglalaro si Tiyo Buboy sa labas. Pero may mali nun. Wala si Tiyo Nining.
Agad siyang nagtanong, "Buboy, asan naman si Nining?" "Wala ako kabalo ma. Nagdula raman diri ganhina. Dayon na wala ra siya kalit." "Hindi ko alam, Nay. Naglalaro lang naman kami dito kanina tapos bigla siyang nawala." Imbis na galit umano ay kinabahan at natakot si Lola. Mabilis na kumalat ang balita. Tumulong ang mga kapitbahay at pati ang kapitan. Bandang 3:00 ng hapon ay nagsimula silang maglibot at magtanong. Pero tandaan, Sir Seth, hindi mga kidnapper ang kinatatakutan nila noon, kundi yung mga nilalang na hindi mo nakikita. Lumalim ang hapon, unti-unting lumulubog ang araw, at ang paligid ay napalibutan na ng dilim. Isa-isang nagsindi ng mga sulo ang mga tao. Mga tuyong dahon ng niyog ang nagsilbing ilaw. Habang naglalakad sila, tanging tunog umano ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig nun. Mga bandang 6:00 ng gabi, may isang taong nagsabing, "Nakita ko siya dun sa kawayanan, umiiyak." Dali-dali silang nagtungo doon. Habang papalapit ay dinig nila ang mahinang hikbi ng isang bata. At sa liwanag ng kanilang mga sulo, nasilayan nila si Tiyo Nining. Namumutla, nanginginig at patuloy na umiiyak. Kinabukasan ay tinanong siya ni Lola kung anong nangyari sa kanya. Ayon dito ay isang babaeng kamukha mismo ni Lola ang nakita ng tiyo noon. Nilinlang siya. At dahil inosente pa siya ay sinundan niya ito hanggang hindi niya namalayang napalayo na pala siya. Sabi ni Lola ay yun umano ay isang masamang elemento na ginayang mukha niya. Hindi nila tiyak kung anong uri ng nilalang yon. Pero iisang sigurado, kung hindi agad nahanap si Tiyo, baka hindi na siya nakauwi pa. Mula noon ay hindi na muling naglaro ng tanghaling tapat ang aking mga tiyo. Hindi rin sila nagpapagabi sa labas ng bahay. At tuwing tinatanong si Tiyo Nini ngayon, ito lang ang sinasabi niya. Hindi ko maipaliwanag, pero hanggang ngayon, parang kahapon lang nangyari. Sigurado akong si Mama ang sinundan ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko ay nang bumisita ako sa Manila sa lugar ng ate ko na si Aye. Madalas po kaming gabihin sa labas dahil ang hilig nilang gawing magkakaibigan. Mag-inom sa labas ng bahay. Si Aye ay may matalik na kaibigang tawagin na lamang nating Maria. Si Maria ay nakilala ko na rin sa tagal nilang magkaibigan ng aking kapatid nun. Isang gabi, may natanggap na tawag ang aking kapatid na si Maria ay tinakbo sa ospital at nag-aagaw buhay nun. Nagulat kami dahil nagsasaya lamang kami nung nakarang araw. Agad namang pumunta si Aye sa ospital at nalaman na walang mahanap na dahilan ng mga doktor. Nagsuka ng kulay berde si Maria, kaya't itinakbo sa ospital noon. Nakomatose pagkarating. Bandang 2:00 na madaling araw ay nasa labas kami. Nakitang may pinatawag silang lalaki na manggagamot. Sikat daw ito sa lugar na yun at hindi ako makapaniwala dahil parang normal yung itsura niya eh. Hindi kagaya ng mga napapanood ko sa telebisyon. Pumasok sila doon at nag-usap sa nangyari. Nasa labas kami pero kitang-kita namin ang nangyari dahil malaki po ang bintana nila at pinto noon. Nagkaroon ng orasyon. Sinabi ni Mike na ang kaluluwa ni Maria ay nasa bahay. Sa kwarto niya umiiyak. May mga taong pinapunta si Mike. Mga taong may kakayanang magpasapi ng kaluluwa sa kanilang katawan. 2 po itong babae. Bago po niya ito kinausap ay binigyan kaming lahat sa labas ng asin sa kamay. At kailangan naming maghawak-hawak nun. Doon ay kinausap ni Mike si Maria.
Nung sumapi na siya doon sa babae, doon niya sinabi na siya ay pagod at depreso mano. Puro iyak at iba talaga ang boses ng sinapian. At malakas ito kahit maliit itong babae. Iyak lamang ito ng iyak at sinabing hindi siya makabalik sa kanyang katawan. Sumunod naman ang lalaki. Pinasapi nitong demonyong gustong kumuha kay Maria. Napakaraming lalaking nakahawak sa kanya pero grabe ang lakas nito at nag-iba talagang boses. Ang sinasabi naman nito ay sa kanya lang si Maria at hindi niya ito ibabalik at panay turo sa mga tao sa labas noon. Kami na mga kaibigan naming lalaki na nakaitim ay kukuhain niya daw. At pinatapos ni Mike ang pagsapi dahil napakalakas talaga. Pagkatapos noon ay kinausap si Maria ng kanyang pamilya na bumalik na sa kanila. Nag-orasyon si Mike sa kanyang mga bantay. At dito ko lang nalaman na totoo pala mga bantay noon. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na kuhain si Maria sa demonyong kumukuha dito. At pagkatapos ay lumabas si Mike at napatingin sa tabing bahay nila Maria. Nagulat kami nang sinabi niyang andami umanong demonyo dun sa bahay na yon. Nakangiti lahat sa kanya. Humingi si Mike ng cellphone. Pinicturean na may flash. Kitang-kita namin yung mga mata at ngiti sa nakuhang litrato. Doon namin nalaman na yung bahay pala na yon. Doon lagi tumatambay si Maria. Makalipas ang 2 araw ay pumanaw si Maria. Bago ito pumanaw ay pumunta si Mike sa ospital at nakitang nakalutang ang likurang bahagi nito. At sinabing naroroon pa rin sa mga demonyo ang kaluluwa niya. Lahat ng bantay sa ospital ay nagulat dahil nakalutang nga daw si Maria. Nang pumanaw si Maria ay nandun po kaming lahat sa labas ng bahay nila. Ang paliwanag ni Mike, ayaw na daw po talagang sumama ni Maria at hindi na rin talaga makabalik sa katawan nito. Dahil bugbog na rin sa gamot ang katawan niya. Tuluyan umanong sumama si Maria sa alagad ng dilim. Nagulat kami sa sinabi ni Mike. Si Maria ay matagal na umanong hawak ng mga kampon ng dilim sa kanilang tabing bahay. Tinanong ni Mike ang pamilya nito ni Maria kung stress daw ba ito. Sabi nila oo nga gawa ng ilang buwan pa lamang itong nanganak nun. Depressed daw at lagi itong umiiyak doon sa katabing bahay nila na pinamumugaran nga ng mga kadiliman nun. Napuno umano ng sama ng loob si Maria dahil ang asawa niya ay palaging nagtataksil sa kanya. Panay pagmamakaawa nito sa kanyang asawa na balikan siya. Pero ayun, kaya nga wala na rin nagawa umanong si Mike dawa ng ang kaluluwa ni Maria. Sumama na sa kadiliman. Makalipas ang 1 taon ay sumama na sa akin dito sa ibang bansa itong si Aye. Isang gabi, nagiinuman kami sa bahay nila Pia. Napagkwentuhan ang nangyari kay Maria. Dahil nga kaibigan nito ni Aye. Yung kasama namin ay bukas po yung third eye. Never mo makikitang takot dahil sanay na itong si Pia na makakita ng ganon. Bigla itong umiyak. Takot na takot dahil may nakita daw siyang bagong mukha sa bahay nila Pia. Meron po talaga sa bahay nila pero sanay na kasi ito. Normal na sa kanya yon. Ako naman nakakaramdam lang pero nasanay na rin ng huli. Patuloy ang pag-iyak ni Pia. Takot na takot ito dahil may nakita daw siyang babae na grabe ang galit na mukha na parang demonyo. Pinakita naman ni Aye yung itsura nito ni Maria. Gawa ng nakaprint po yung itsura nito sa damit na isa sa mga damit nito ni Aye. Nagsisigaw ulit si Pia dahil ayun nga daw ang kanyang nakita pero nag-iba na parang demonyo. Sa takot namin ay nag-uwian na kami. Napahiga na lamang si Aye at nagulat ako nang nakangiti lamang ito at tawa ng tawa. Akala ko lasing pero hindi naman kami nakainom ng sobre. Malakas pong uminom yun, si Aye. Hindi po ito basta-basta nalalasing.
Laking gulat ko dahil para itong nababaliw at tinawag ang iba kong kapatid. Binigyan ng panganay kong ate ng rosaryo si Aye at nagdasal kami noon. Kumalma siya. Makalipas ang halos kalaating oras, lumabas siya sa biranda at tumitig sa pinto. Ang pinto po ng biranda namin, Sir Seth, ay clear glass po ito. Nakatingin siya doon sa amin galing sa labas. Nakangiti lang siya at tumatawa. Takot kaming lahat at ang aking kapatid ay nilakasan ng loob. Kinuha si Aye sa labas at dinasalan ng ilang minuto. Nagising ito at tumating na rin ang aming ina galing sa trabaho. Nagulat sa nangyari. Pinagsabihan si Aye na tigilan na kakatawag kay Maria. Alam niyo kung bakit, Sir Seth? Hindi ko nasabi sa inyo na noong nasa bahay kami nila Pia, gawa ng may third eye nga itong kaibigan niya. Pinipilit ni Aye na sabihin kay Pia na gusto niyang makita si Maria. Namimiss niya ito. Bago pa po ito makita ni Pia ay yun yung pinagsasasabi ni Aye nun. Pero ang lumabas, si Maria, na iba ang itsura. Yung damit ni Aye na merong print nitong mukha ni Maria, binuhusan po ng holy water at sinunog nun. Magmula noon ay wala nang bumabanggit sa mga kaibigan nila patungkol sa pangalan nito.